Kung pag-uusapan natin ng Hunter x Hunter, maraming malalakas na karakter tulad nila Meruem, Netero, Chrollo at Hisoka. Pero may isang pangalan na palagi binabanggit kahit na bihira lang siyang magka-screen time sa anime, at siya ay walang iba kundi si Jing Freaks, ang ama ni Gon at ang isa sa mga pinakamasalimuot at misteryosong na users sa buong serye. Ngayon ang tanong, gaano ba talaga kalawak at kalakas ang Jing Freaks? Unahin muna natin ang isang mahalagang punto. Si Jing ay kabilang sa top 5 na users sa mundo. Ayon mismo kay Isaac Netero. Take note, hindi basta-basta nagbibigay ng papuri si Netero, lalo na siya ang dating pinakamalakas na user ng humanidad. Ibig sabihin, kahit hindi pa natin lubos nakikita ang full power ni Jing, malinaw na nasa pinakamataas na antas siya ng Nen Mastery. Isa sa pinakaunang patunay ng lawak ng Nen ni Jing ay ang kakayahan niyang kopyahin at i-improve ang Nen techniques ng ibang tao sa simpleng observation lang. Sa election arc, ipinakita kung paano niya nagawang gamitin ang punching ability ni Leorio, pero mas refined at mas controlled. Hindi lang basta ginaya, inintindi niya ang mekanismo ng Nen at ginawa itong mas epektibo. Dito pa lang makikita mo na hindi lang siya malakas, sobrang talino rin niya sa Nen. Ngayon dumako tayo sa tanong, ano ba ang Nen type ni Jing Freaks? Walang opisyal na kumpirmasyon mula kay Togashi, pero base sa mga ipinakitang kakayahan, karamihan sa mga theory ay nagsasabing si Jing ay specialist. Bakit? Dahil ang kakayahang i-analyze, kopyahin at baguhin ang Nen ng iba ay hindi normal sa isang enhancer, emitter o conjurer lang. Isa itong kakayahang lampas sa normal na Nen categories. Isa ang katangian ng specialist, pero may twist dito. May theory na si Jing Freaks ay isang multi-type master, isang Nen user na halos perpekto ang mastery sa lahat ng basic Nen categories. Posibleng natural siyang emitter o conjurer, pero dahil sobrang taas ng understanding niya sa Nen, nagagawa niyang i-bridge ang gaps ng ibang types. Para siyang Nen scientist, hindi lang gumagamit ng Nen kundi inaaral at binubuo ito. Dito napapasok ang isang malalim na theory. Posibleng ang totoong lakas ni Jing ay hindi lang isang specific Nen ability kundi ang kanyang Nen adaptability. Sa madaling salita, habang tumatagal sa laban, mas lalo siyang nagiging delikado dahil mas naiintindihan niya ang kalaban, parang si Meruem pero sa mas technical at strategic na paraan. Kung si Meruem ay evolution through biology, si Jing naman ay evolution through intellect at Nen theory. Isa pa sa mga indikasyon ng lawak ng Nen ni Jing ay ang ginawa niyang Grid Island. Tandaan, hindi ito simpleng game lang. Isa itong buong Nen system na may rules, cards, restrictions at conditions na gumagana kahit wala siya roon. Ibig sabihin kaya mag-sustain ng Nen ni Jing ang isang malawak na mundo na may daan-daan complex Nen abilities. Hindi ito magagawa ng isang ordinaryong Nen user kahit pa malakas. May theory din na si Jing ay may Nen ability na related sa understanding o translation ng Nen. Isang kakayang basahin ang intensyon, structure at flow ng aura ng ibang tao. Kung totoo ito, lalong magiging malinaw kung bakit parang effortless lang para sa kanya ang pag-handle ng Nen ng iba. Hindi siya brute force fighter. Siya yung tipo ng kalaban na bago ka pa umatake, alam niya na ang gagawin mo. Pagdating naman sa raw power, huwag tayong magkamali. Malakas si Jing, hindi lang siya showy. Based sa reactions ng mga Zodiacs at Phantom Troop, malinaw na hindi nila basta-basta minamaliit si Jing. At kung iisipin, ang taong kayang kausapin si Paristo ng pantay, lokohin siya at kontrolin ang sitwasyon ay hindi lang matalino. May sapat siyang lakas para panindigan iyon. May isa pang interesting theory, posibleng ang Nen ni Jing ay mas lumalakas habang nagiging unpredictable ang sitwasyon dahil explorer siya. Mas sanay siya sa chaos kaysa sa mga structure fights. Kaya kung ilalagay mo siya sa laban na puno ng variables, traps at unknown factors, doon siya mas lalong nagiging halimaw. Sa huli, ang Nen ni Jing Freaks ay hindi lang nasusukat sa isang ability o isang malaking explosion ng aura. Nasusukat ito sa lawak ng impluensya niya, sa dami ng Nen systems na kaya niyang buuin, at sa kakayahan niyang lampasan ang sitwasyon ng normal na Nen user. Siya yung tipo ng karakter na kahit hindi pa lumalaban, ramdam mo na agad ang bigat ng presensya niya. At marahil ito ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin ipinapakita ni Togashi ang full power ni Jing.
Dahil kapag dumating ang araw na yon, posibleng magiba ang buong power scaling ng Hunter x Hunter. Kung umabot ka dito, ibig sabihin seryoso ka rin inindihin kung gaano talaga kalakas si Jing Freaks. At kung gusto mo pa ng mas malalim na breakdown, theories o hypothetical battles tungkol sa Hunter x Hunter, alam mo na kung saan ka manonood. So this is Tao.ph. Thank you for watching and I hope you enjoy the video. And if you enjoy the video, please consider to hit that subscribe button and hit that notification bell so you're going to be updated every time I upload a new video. So that's it. Thank you for watching.